Good morning. So, a blessed Sunday sa ating lahat. Dahil kay Jesus, pare-pareho po ang araw. Wala na po yung natatanging araw dahil lahat po ay para po sa ating mga Kristiyano. Jesus is our rest, no? Walang special day na ganito para sa ganon. Okay? So, yan po ang maliwanag sa Biblia. Sa Bible lang po tayo. Hindi tayo pwedeng mag-religion. Hindi natin pwedeng panigan yung isang religion, ganyan. Dahil wala pong bias sa Bible. Sa Bible, kung ano yung nakalagay, yun lang. Yun ang maganda sa Bible. Dahil ang Bible ay si Jesus mismo. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Jesus is God in the flesh. Kaya hindi ka makakapag-compromise sa Biblia. Okay? Yun ang maganda po dito. So, ngayong umaga po, pag-uusapan natin ang isang magandang topic. Ito pong topic na ito ay talaga po namang kumukuha ng mga audience. Pag ito po ang topic namin, ang dami pong nag-aatin ng Bible study namin, believe me. Ito po ang topic tungkol sa Antichrist. Isang tao na lilitaw sa mundo at ang nakapagtataka po dito, actually, if you know the Bible, hindi ka na magtataka. Dahil sabi nga po ng Thessalonians, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Yes, mapapasunod niya ang buong mundo. Okay? So ito pong taong ito, mapapasunod niya ang buong mundo. Ibig sabihin, power ba niya? No. Taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. So, ibig sabihin, sa likod ng Antichrist, si Satan mismo ang power na gumagawa doon. Okay? So, kailan ba lalabas ang Antichrist? Nandito na ba siya? Maraming haka-haka, maraming speculations, pero ang sagot, wala pa po. Hindi pa po siya lumalantad, hindi pa siya lumalabas. Pero ang tanong, nasa daigdig na ba siya? Ako naniniwala po, opo. Pero hindi pa siya lumalantad. Hindi pa na, dahil ang totoong believer, kahit kailan, hindi niya makikilala si Satanas tuloy, ang Antikristo. Okay? Dahil bago lumabas ang Antichrist, mabigat yung Bible ko, lagay ko muna rito. Dahil bago lumabas si Antichrist, no, ira-rapture muna ni Jesus ang kanyang church. Pangako po niya yan. We will never undergo great tribulation o tribulation man. Hindi po natin dadaanan yon. Dahil mabait po ang Panginoon at mahal po tayo ng Panginoong Hesukristo. Tayo po ay kanyang protected na mga children, no? We are the children of God. Kaya hindi tayo pababayaan na dumaan sa isang delubyo. Yang lindol na nangyari sa Myanmar, usap-usapan yan last week. Okay? Ang laki po niyan. Huwag niyo pong kalilimutan na meron pang isang linggol. Linggol tuloy. Lindol. Pangit kasi yung lalamunan ko. Parang may nakabarang klema. May isa pang lindol. Nakalimutan ko na kung saan yon. 7.1 naman. Marami na pong lindol. Ang dami pong nangyayari ngayon ng mga lindol. Ngayon, yan ba ay mga sinyales para mangyari na yung mga sa Bible? No. Ang pinakaunang senyales po na mangyayari, alam niyo po kung ano? Para magtuloy-tuloy na po yung mga yung mga prophecy sa Bible. Ang unang senyales na mangyayari ay ang rapture of the church. Magra-rapture muna, ira-rapture ni Jesus ang church, and then right after that, tuloy-tuloy na po yung mga events na mangyayari. Okay, mabalik po tayo sa Antichrist. Bakit ba sisikat ang Antikristo? Isa lang po ang nalalaman kong sagot dito. Dahil ang mga tao mahilig humanga sa mga celebrities o kung kani-kanino basta mahilig silang mag-idolatry. Karamihan ng tao. So, itong taong ito, Antikristo, ilalagay niya ang kanyang sarili sa pedestal. Doon mismo sa third temple na ipapatayo ng mga Hudyo, siyempre with his consent. Akala ng mga Hudyo kasi during that time, mabait ang Antikristo. Akala niya mapagkakatiwalaan to. Pero hindi niya alam, ito po ay gagamitin ni Satanas parang yung mga plano ni Satan, may isa katuparan niya.
So ultimately, si Satanas pa rin po ang may pakana ng mga bagay niyan. Pero yan po, nahulaan na po ng Bible at talaga pong mangyayari. Ang pinaka nakakamangha rito, mapapasunod niya ang buong mundo. Sabi ko nga, mahilig humanga ang mga tao sa mga celebrities. Idol, idol, idol. That's why you don't make any idols, no? If you know the Bible, if you are a Christian, humahanga tayo sa mga celebrities, humahanga tayo sa mga singers. I do a lot of, I love many rock and roll singers sa Amerika. Mga paborito kong mga musicians, no? Pero idol, I don't think so. Sabi nung isa naman, si Jesus lang idol ko. No, si Jesus hindi siya idol ako. Si Jesus ay Diyos. Correction lang, ha? Yan po talaga. Ang Antichrist po ay magre-require, tingnan nyo to ha, tingnan nyo po ito, pansinin nyo, ang Antikristo po ay sisikat, magiging tanyag, maraming susunod sa kanya, pero pag nag-require siyang magpatatak na ang mga tao sa 666, merong mga taong magre-refuse. Alam nyo kung sino yung mga yon? Ito yung mga tribulation saints. May mga tao pong magre-refuse na magpasakop sa Antichrist. Sapagkat I believe during the tribulation, yung mga naiwan po dito, marirealize po nila na si Jesus pala ang kailangan nila. Na kailangan nila si Jesus. So marami pong, kasi pa nag-rapture, naniniwala ako marami mga Bibles na maiiwan. At ayan po ang gagamitin itong mga naiwan sa rapture. At malalaman nila yung tungkol kay Jesus. Even yung mga videos tulad po nito, maiiwan po yan sa YouTube. At ito pong mismong video ito, malamang ito panonoorin po nila ito para makilala nila si Jesus Christ. At pag nangyari po yan, ano po mangyayari? Mabubuksan ang puso nila at tatanggap sila kay Jesus. Pero hindi po tulad ngayong church age. Ngayong church age, believe in the Lord Jesus and you will be saved. Dahil ang works ginawa na lahat ni Jesus. Pero pagdating po ng tribulation, makinig po kayo. Kikilalanin nila si Jesus bilang Savior, Lord and Savior, pero, makinig mabuti, kailangan nilang ibuhos ang kanilang sariling dugo sa pamamagitan ng pagpapapugot ng ulo. Yung mga ayaw sumunod sa Antikristo, papupugutan niya ng ulo. Uulitin ko po. Madugo po ang mangyayari sa Great Tribulation. Ang Antichrist ay magre-require na lahat ng tao ay magpatatak ng 666. Ang ayaw magpatatak, papupugutan niya ng ulo. Okay? At yung magpapapugot naman po ng ulo, yung mga magpapapugot ng ulo, sila po ay maliligtas. Okay? Nasa Bible po yan. Nasa Book of Revelation nakalagay, silang mga pinugutan ng ulo dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus. Yan po yung mga tribulation saints. Okay? Ang mga tribulation saints, nakalagay din po sa Book of Revelation, nilabahan nila at pinaputi nila ang kanilang mga damit. Ibig sabihin, sila po ang naglaban ng kanilang mga damit para ito ay pumuti. Wherein sa atin po mga Kristiyano ngayon sa church age, si Jesus ang naglaban ng damit natin, siya pa ang namatay sa atin, at siya pa ang nagbuhos ng dugo sa atin. Makinig po kayong mabuti. Kung nakikinig po kayo ngayon at naabutan kayo ng video ito, ngayong church age pong masarap maligtas. Dahil ito, lahat ng works ginawa na ni Jesus at maliligtas ka. Dahil pag nag-intay ka pa, na maabutan ka ng tribulation at hindi mo tinanggap si Jesus ngayon as Lord and Savior mo, daranasin mo ang puot ng Antikristo. Mapupugutan ka ng ulo, pero maliligtas ka. Kasi, nag-shed ka ng dugo mo. Hindi na po dugo ni Kristo ang kaligtasan noon. Ang dugo mo mismo ang kaligtasan noon. Pero nandun pa rin yung paniniwala kay Jesus. Kasi yun po ang grace. Amen? Pero mas masarap pong maligtas ngayong church age. Kaya kung ako po sa inyo, ngayong church age, receive Jesus and be saved. Okay? Huwag mo nang hintayin yung dumating pa yung Antichrist dahil huli na po ang lahat pagdating po. Yung ngayon sa aso, nababalo yung aso. Okay? What happened? Sige po, naway tumatak sa inyo mga sinabi ko at pagbulay-bulayan po nyo ang video nito. Thank you. God bless us.